dito ang pwede ka, tatagal na tayo nagkakahulihan dyan. Oo, makatama kayo, ingat kayo. Ayan mga katambay, gandang umaga, isang mainit na umaga para sa atin. Ito na aktuhan si tatay dito sa Mindanao Avenue. Ayan, North Avenue. Ito naman po Mindanao Avenue. Kasama pa rin natin ang SCOG Sidewalk Clearing Operations Group sa pangunguna ng ating team leader Mr. Richard the Big Boss Apoderado. Yan, sampa na mga katambay. Mga katambay, Mindanao Avenue pa rin tayo. Ito yung Kariton, nasa sidewalk. Siguro kahit gusto ipapasok ni Sir Richard itong Kariton dito, wala nang pwesto to, no, sa bahay nila mga katambay. Kaya yan, kumpiskado na rin po yan, no? O kumpiskahin na po. Ayo, sabi mo na sa malaki. Mas malaki, di kami. Ay, nakasabi mo sa Ayan mga katambay, pinapapasok na ni Sir Richard yung mga halaman dito. And eto naman mga gulong din. Nasa kantong-kanto pa tong mga gulong dito. Ayan, nakaharang na talaga, no? Walang madadaan ang ating mga mamamayan. Ayan. Sa susunod dyan, sabi nga ni Sir Richard, huwag kang magtatampo. Sasampa na yan sa susunod mga katambay, no? Pwede nyo magalaman dito, ipasok nyo dito, pwede. Ayan, pwede maglagay ng halaman dun sa loob. Hindi pwede dito sa bangketa. Ate, kung pwede ko may ipapasok ang kariton mo, wala naman mapapasuhan ko eh. Wala ako kayo paparadaan, nagagalit ako. So ayun nga mga katambay, gaya ng sinabi natin kanina, wala ngang mapapaglagyan na, no, mga katambay, yung kariton ni nanay. Nakaharang kasi sa kalsada. Kahit gustuin man ni Sir Richard na ipatabi, wala nang mapapaglagyan talaga, no? Kaya ayan, sa Ortigas na lang pwede nga puntahan at tignan kung mababawi pa ba yung kanilang mga gamit, mga katambay, no? Nandun na dinadala araw-araw yung mga nakukumpiska sa may MMDA office sa may Ortigas. Nagbebenta ka rin kaya ganon. Pinakabenta ko lang computer. Ikapin mo na kuya, nasa loob to, ha? Ito baka mamay makaspo. Tulungan kita. Yan, mga exhaust o tambucho, pinapatulungan na rin po ni Sir Richard para mas mabilis-bilis ang pagliligpit. Masabi na makikita ba kayo?
katambay, dito naman tayo, Mindanao Avenue pa rin. Sa gawin naman na to, ito yung mga signage nakalagay na sa may bangketa. Yan, sabi nga ni Sir Richard, masyado na makitid yung bangketa rito mga katambay, no? Yung signage mo, hindi ka lang. Kaya po, sino mo lang. Hinahin niya na nila. Tapos yung mga halaman, pasok na rin. Para ito dapat ito nalalakasan. Ayan, tingnan nyo naman ang ating mga skog, mga katambay. Kusa silang tumutulong, no? Hindi na kailangan utusan, may mga galaw, mga katambay. Pag-operate tayo sa susunod, illegal signage. Opo. Pwede yan. Pwede ka mag-signage provided na sa property Opo. line mo nakakabit. Pwede ka, sir. Pwede ka mag-signage provided dapat nasa property line mo na. Okay yan, walang problema yung height mo. 3 meters na height. Kaso lang, ang kinapitan niya may paa na naka-improve sa government folder. Pero kung ang signage mo nakakabit sa property, walang paa, pwede. Kuya, tanggalin ko na lang po yung mga container para may pagkita ko ng kalakal. Doon na lang po ate, hindi ako nang bababa na nakakarga ko na sa truck. Sige na, sila na magtatanggal na. Alright mga katambay, ito pa, isa na namang auto shop dito sa Mindanao Avenue. Ayan, may mga signage din, no, na hindi tugma sa batas, o hindi naman siguro nila sinasadya, hindi nakakasunod sa batas na. Kaya ayan, tinuturuan sila ni Sir Richard kung ano ang gagawin, mga katambay. Hanggang saan dapat, sir? Ito, hanggang dito, titulo nyo. Yan. Ito, hanggang dito lang ang titulo nyo. Eh, ang dami nga doon, itulo eh. Ano ba tinatanong mo? Yung kanila o yung sa'yo? Pandayo ng tuturo ko. Ano yung tinuturo mo eh? Hanggang dito. Hindi, nagtatanong ko kasi. Sinasabi ko nga, hanggang saan daw sila dapat. At tinuturo ko rito, tinuturo nyo. Opo. Nagkakanta po kami ng clearing operation, type of clearing operation. Ngayon, kinukulit namin yung mali. Ngayon, dito naman, pinatatanggal naman namin yung ano, ayaw tanggalin. So, pinang-pistin na namin. Kasi naka-include sa type of. Naka-include sa type of. Ay, tanggalin ng mga tao. Matulog namin yung mga kami kung saan lang daw dapat. Kaya tinuturo namin yung naman ang tinuturo. Sabihan mo naman lahat, hindi naman kayo na po. Doon niya ako, nag-umpis ka pa ako. Patawid ko sa kabila. Kaya huwag kayo magtuturo. Ang gusto ko, i-correct mo, correct nyo. Diba? Ino-correct natin naman eh. Paano natin tatama kung ka nagtuturo? Paminilosok ko yung goal, ha? Sinasabi naman namin sa inyo kung ano yung dapat ayusin. Tulad na mga pinanaw. Sabihin mo sa akin kung tama yan. Kuryente po yan. It can cause danger to public. Kaya po naka-include sa kuryente. Correct nyo po yan. Walang po nakikita sa kuryente. Ang sidewalk tama. 3 meters ang height. Kaya hindi kayo kumabot sa sidewalk. Wala rin po problema. At so, matindi sa magpakulit. Pero kung bulok na rin naman yung sidewalk, hindi na rin po namin. Kasi hindi isang makahabot. Ito, kaya naman namin ito kayo. Nakatipid na po kami sa kuryente. Ayan mga katambay, iba talagang klase mag-explain si Sir Richard.
talagang ine-explain yan maigi kung ano yung pagkakamali at kung paano masusolusyonan ng problema mga katambay. At least, kayo, tayo tama din. Earlier as possible, pinabanggit na natin. Sa akin po. Para i-correct na. Sa akin. Susundin ko lahat ng sinabi mo. Tama. Pinupunto ko lang po. Sana sundin din ang iba. Oh, ayun po. Yun nga po, sinasabi ko. Pero maganda yung concern nyo, yung intention nyo. Ngayon, kung magpo-correct kayo na sa inyo, yun ang fair. Kung hindi sila susunod, sila ma-operate natin. Ganun po. Ha? Sige po, salamat. Tama naman po yun. Kailangan lahat sumunod. Kaya nga po, pag nag-operate kami, lahat eh. Ngayon, kung kayo sumunod, na-correct kayo, hindi kayo ma-apektuhan. Diba? Marami, yun po. Mga nasa wire po. Marami talaga yan. Pero, Kung Mindanao. hindi ako, trabaho ko yun eh. Obligado ko sila sabihin lahat. Tatrabahin ko yan, sasabihan ko lahat yan. Para pag dumating yung araw na babaklasin namin, walang sisihan. Na-inform namin, na-notify namin. Ganun po yung kasama sa trabaho po namin. Ano po? Nakuha nyo naman po yung gusto namin parating. Maraming salamat po. Pinag-uusapan natin. Ang mali, pag nakita nga dapat ng mali. Kasi tatanong ko lang. Halimbawa, yun kasi nag-apply yan. Ng signage permit. Ang signage permit, kailangan nasa property line ninyo. It should be installed in your property line. Tulad nito, sir. Ito, hindi na ito property line. Pero nakakabit sa dito. Sa poste. So, ang sinasabi ko, it should be installed in your property line. Dito siya nakakabit, saka ka nagkaroon ng hangin. Yun po yung signage permit. Kasi, hindi basta kumuha tayo na signage permit. Siyempre, we also have to follow yung guidelines ng signage, which is yung National Building Code. Kaya under ng National Building Code, kailangan ng signage nakadilim sa property. Sige po, susundin natin. Opo. Ako po, ano lang kasi. Yes. Yun yung rin po sa City Hall. Kasi, Sir, parehas lang po kami ng ini-implement ng city. Kasi pag nag-submit ka ng pag nag-submit ka ng permit sa City Hall, may ano yan, nagpirma Tama. ng engineer, Ganito boss, everything. ganito boss ha. Kaya lang, siyempre bago nila approve pa. Sir, didiretso na kita. Tignan na mo yung last option ng permit ninyo. Tingnan nyo, pinaka-last option. Kung meron kayong iba-violate for any National Building Code, nandun yun, naka-indicate. Kung may violation, automatic your permit will be cancelled. Ganun sila ka-safety. Kuha nyo, sasabihin nga, inaprobahan ko yun, wala namang violation eh. May violation na. Hindi natin problema. So, cancel natin. Pero dapat yung approval pa. Yun nga po. Dapat Kasi hindi nga na po. nila approbahan. Tama. Kasi Precisely. gagastos. Precisely. Tama. Ganun nga po nangyari. Pag kinwestiyon namin sila, kasi nasabi nila, nung pinirma ko kayo, walang violation yan. Ngayon, meron. Cancelin natin. Siyempre tinayo yung poste eh. Di ba? Tama. Tama kayo. Ini-inspect nila yan eh. Maraming factor. Sasabihin nyo, tinayo ng gabi, tinayo ng madaling araw. Napansin namin ang umaga, nandun na. Kasi sa akin wala akong problema sa... Alam nyo kasi ang mabigat minsan, sir, yung iba nagpapalakad ng permit. Palakasan, pangalawa. Pangatlo, korupsyon. Diba? Pero kami sa MTA, i-correct lang namin. I-correct Kasi, namin. halimbawa yung inspector. Ano pa yun, sinusupport? So ayan mga katambay, minarapat ko na rin kuhanan itong diskusyonan ni Sir Richard at ni Sir para malaman natin, no, kasi ito yung realidad na tunay na nangyayari sa pag-a-apply ng mga permit sa mga City Hall. So ayan mga katambay, magbabalik ang Katambay Official Vlog. Please kindly like, comment, share and subscribe. Pakihit nyo na rin ang notification bell para updated ka. Mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. God bless everyone and peace out.